Sa isang mundong pantasya na may mga demonyo, halimaw, at mahiwagang nilalang, idinilat ni Ilo ang kanyang mga mata sa unang pagkakataon at nasalayan ang magandang sinag ng araw na lumulubog sa abot tanaw. Saglit siyang nalito dahil wala siyang ideya kung nasaan siya at kung ano ang ginagawa niya sa kakaibang madilim na lugar na ito. Biglang nagsalita ang isang banal na tinig mula sa kanyang kalooban, na nagsasabing muli siyang isinilang mula sa nakaraang buhay niya patungo sa isang bagong-bagong mundo bilang isang dragon. Nakahiga siya roon na nagulat, nagtataka kung ito ba ay isang kakaibang panaginip. Ipinaliwanag ng banal na tinig na taglay niya ang mga istatistika ng isang itlog ng dragon na halos walang HP o baluti o anumang iba pang espesyal na kasanayan na masasabi. Itinanong niya sa banal na tinig kung ito ba ay isang uri ng laro, ngunit sumagot ang tinig na napakababa ng kanyang antas para sa mga tanong na ganoon. Kaya, maaari niyang dagdagan ang kanyang antas o magbayad ng buwanang bayad sa subscription upang ma-access ang mas mahuhusay na elemento. Hindi madaling tanggapin ni Ilo ang pagkatalo at itinanong kung nasaan ba siya ngayon at ano ba talaga siya. Ngunit buo ang loob ng banal na tinig na makuha ang subscription anuman ang mangyari at tumangging sagutin ang alinman sa mga tanong. Dahil dito, nawala ng ulirat si Ilo tulad ko kapag naririnig ko ang tungkol sa presyo ng RAM at aksidente niyang napatumba ang sarili at nahulog mula sa puno kung saan naroon ang kanyang pugad. Sa lubos niyang pagkabigla, ang kanyang HP pool, na maliit na nga, ay nabawasan ng 1 punto habang ipinapaliwanag ng banal na boses na kung ang HP points ay maging 0, ibig sabihin ay mamamatay siya. Dahil sa takot, sinubukan niyang itulak ang sarili patungo sa kaligtasan, ngunit sa halip ay naitulak niya ang sarili pababa sa isang dalisdis at nagsimulang gamulong pababa ng burol sa napakabilis na bilis. Hindi niya kayang kontrolin ang sarili at inakala niyang tiyak na mamamatay siya. Ngunit sa kabutihang palad, huminto ang kanyang itlog sa pinakadulo ng isang lawa, kung saan ang kanyang buhay ay napakalapit ng matapos na halos makita na niya ang kanyang kamatayan matapos malunod sa lawa. Pagkatapos niya, nakontrol na ang kanyang paghinga, nagkaroon siya ng pagkakataong tingnan ang sarili sa refleksyon at napagtanto na wala siyang iba kundi isang basag na maliit na itlog sa gitna ng kawalan. Nagsimula siyang magpanik sa kung ano ang nangyayari. Nang bumalik si Siri sa koneksyon at sinabi sa kanya na siya ay isang itlog ng dragon, na itinuturing na isang halimaw na F-rank na medyo mahina sa mundong ito, maaari siyang agad na mamatay kung mabasag ang kanyang balat ng itlog. Siya ay may mababang katalinuhan salamat sa kanyang napakaliit na utak, at ang tanging bagay na kaya niyang gawin ng maayos ay gamulong-gulong. At hindi pa siya magaling doon, dahil hindi pa niya natututunan kung paano ito kontrolin. Ipinaliwanag ni Siri na bagaman may maliit na pagkakataon na siya ay maging isang nakakatakot na dragon, ngunit napakababa ng posibilidad na mangyari iyon dahil 99% ng mga dragon ay hindi nakakaligtas sa yugto ng itlog dahil ang itlog ng dragon ay itinuturing na isang napakasarap na pagkain. Sabi ni Siri na karaniwan lang para sa mga kung sinong adventurer na basagin ang itlog at gumawa ng masarap na scramble, ngunit minsan umiiwas ang mga adventurer dahil natatakot sila na baka malapit ang inang dragon. Nagagalit ito sa kanya dahil napagtanto niya na wala siyang iba kundi isang pinagmamalaking bilog na naghihintay lamang na masira ng unang bagay na makasalubong niya. Sa kanyang galit, aksidente siyang muling gamulong, ngunit sa pagkakataong ito ay natuto siyang kontrolin ang kanyang mga galaw at nagawa niyang iwasan ang tiyak na kamatayan sa pamamagitan ng paglayo sa bingit ng bangin. Nagawa niyang umikot sa kagubatan ng may napakabilis na tulan at natuto siyang mas kontrolin ang sarili, ngunit sa huli ay nahulog siya sa isang maliit na palapag. Sa kanyang matinding takot, sapat na ang maliit na pagkahulog na yun para bumaba ang kanyang HP mula 4 na patungong 3, na lubos na nakapagpatakot sa kanya habang naaalala niya na maaari niyang mawala ang kanyang sariling buhay nang hindi sinasadya kung ipagpapatuloy niya ito sa ganitong bilis. Nagpasya siyang magpahinahon muna sandali at mag-isip-isip ulit. Ang kanyang mga naging desisyon sa buhay, na sa kanyang pagtataka ay nagpuno muli sa kanyang HP, at dahil doon, naghanda siyang muling lupigin ang mundo bilang isang itlog. Nagsimula siyang gumalaw sa kagubatan habang pinagninilayan ang lahat at napagtanto niya na kung siya ay isang itlog ng dragon, tiyak na mapipisa siya sa isang punto na nangangahulugang magiging dragon siya na medyo nakakatakot na nilalang sa abot ng kanyang nalalaman, ngunit upang gawin yon, kailangan ba siyang mag-quest at kumita ng karanasan? At kung ang mundong ito ba ay gumagana tulad ng isang RPG kung saan kailangan niyang lumaban sa iba pang mga kaaway at halimaw upang mag-level up?
Bigla siyang nakakita ng isang buntot na tila may talas at agad na sinubukang alamin kung ano ito, para lang matuklasan na isa pala itong kakaibang nilalang na tila uod na kulay lila. Agad niyang sinuri ang stats ng halimaw na insekto at napagtanto na hindi ito gaanong matibay na halimaw, ngunit ang halimaw ay may gamer tag na kumakain ng itlog. Lubos siyang natakot dito at sinubukan niyang tumakas ng hindi napapansin, ngunit kasing sama ko siya pagdating sa paggawa ng tama, kaya nagkamali siya at sinimulang habulin ng uod. Agad siyang gamulong sa kabilang direksyon, ngunit ang halimaw ay mukhang hindi humihinto at patuloy siyang hinahabol. Alam niyang walang paraan ang pakikipaglaban sa halimaw dahil ang kaya lang niya ay gamulong at kahit mahina ang uod, mas malakas pa rin ito kaysa sa kanya at wala siyang pagkakataong manalo laban dito. Nagpasya siyang gamitin ang kanyang kakaibang diskarte at sinimulang akayin ang halimaw patungo sa gilid ng bangin. Lumalabas na ang halimaw ay mas tanga pa sa iyo noong high school at nahulog nga sa bitag. Agad itong tinulak ni Ilo mula sa bangin ngunit siya rin ay nahulog kasama nito. Maaaring ito na ang katapusan niya, ngunit sa kabutihang palad ay napunta siya sa ibabaw ng halimaw at hindi sa lupa na. Pinapagaan ang matinding epekto nito, ngunit nakagawa pa rin ng malaking pinsala sa kanyang sarili. Gamulong siya, umaasang ito na ang katapusan, ngunit binigyan pa siya ng uod ng isang huling takot bago ito sumuko at gamulong para mamatay. Huminga ng malalim si Ilo, nagpapasalamat sa Diyos sa pagbibigay sa kanya ng pagkakataong mabuhay nang biglang nagsalita muli si Siri. Sinabi sa kanya na nakakuha siya ng maraming punto sa pagpatay sa halimaw at sa pagkaligtas din sa pagkahulog na nagpuno sa kanyang level cap sa level 5, at para makakuha pa ng karagdagang level, kailangan muna niyang sumailalim sa ebolusyon. Ipinakita ni Siri sa kanya ang dalawang ruta na pwedeng tahakin sa evolution tree. Ang isa ay ang sanggol na dragon at ang isa naman ay ang munting dragon. Medyo nalilito siya sa pagkakaiba ng dalawang lahi, ngunit salamat at nagbigay si Siri ng paliwanag at sinabi sa kanya na ang munting dragon ay isang nakakatakot na lahi ng mga duwende dragon na mas maliit kumpara sa ibang species ng dragon, ngunit medyo malakas at maaaring lumaki kasing laki ng oso. Iniiwasan sila ng mga manlalakbay dahil natatakot sila sa pag-atake nito na nagbubuga ng apoy. Kumpara doon, ang sanggol na dragon ay isa lamang sanggol na dragon na kilala sa malambot nitong laman at madalas na hinahanap-hanap ng mga manlalakbay at iba pang halimaw dahil madali silang matagpuan at nagiging mainam na sahog para sa isang napakasarap na nilaga. Sakaling kung ang isang sanggol na dragon ay makakaligtas upang maging ganap na matanda, maaari silang lumaki upang maging iba't ibang uri ng napakalakas na lahi ng dragon, ngunit karamihan sa kanila ay hindi nakakaabot sa araw na yon. Napagtanto ni Ilo na ang mundo ay masyadong nakakalungkot at sa simula ay naisip na piliin ang daan upang maging isang maliit na dragon, dahil ibig sabihin nito ay magiging ligtas siya mula pa sa simula at hindi na kailangang mag-alala na mapahamak sa sandaling lumapit siya sa isang halimaw o isang adventurer. Napakapili na sana niya ang maliit na dragon nang biglang bumulong ang kanyang kaloob-loobang tinig at sinabi sa kanya na piliin ang sanggol na dragon. Sa simula ay nalito rin siya, hindi niya alam kung bakit mas magandang opsyon ang sanggol na dragon. Ngunit, bigla niyang napagtanto na ang maliit na dragon ay talaga namang isang short king na ang ibig sabihin ay napakaliit ng tsansa niyang makakuha ng match sa Tinder. Samantalang kung magiging sanggol na dragon siya at magawang lumaki ng lampas 6 na talampakan, makakakuha siya ng maraming atensyon at hindi siya mauubusan ng mga pipiliin. Sa sandaling pinili niyang maging sanggol na dragon, may nagbago sa loob niya at napisa ang itlog at lumitaw siya bilang isang dilaw na dragon na bagong pisa at napagtanto niyang tila tumaas ang kanyang stats. Ngunit hindi pa rin buo ang kanyang HP na ang ibig sabihin ay kailangan niyang magpahinga upang makabawi siya sa lahat. Likod, lumingon siya sa uod at pinasalamatan nito sa ebolusyon nito nang biglang guluhin siya ng pagkirot ng tiyan dahil hindi siya sanay na kumain ng anumang makita para lang mabuhay. Ngunit naiisip niya ang lahat ng mga babaeng kaya niyang mapahanga gamit ang tangkad niya kaya nagpasya siyang ituloy ito dahil kailangan niya ng protina. Sinimulan niyang kainin ang buong uod at pagkatapos ay humiga ng matagal at mahimbing na pagtulog upang mabawi ang lahat ng HP na nawala sa kanya. Kinabukasan nang magising siya, inisip niya ang kanyang panaginip kung saan siya ay tao pa rin at nagsimulang magtaka kung paano nga ba siya muling nabuhay dito at kung sino nga ba talaga siya noon nang ginamit niya upang maging isang tao. Ngunit bago pa niya lubusang maisip ang lahat ng yon, lumingon siya at nakita ang isang grupo ng mga halimaw na hugis uod na naghahanda upang siya'y salakayin. Dahil isa na siyang dragon,
Nagpasya siyang harapin sila at sinimulan silang ganap na talunin gamit ang mga galaw na natutunan niya sa Dagestan matapos siyang ipadala ng kanyang ama doon sa loob ng 2 hanggang 3 taon at nakalimutan na. Sa bawat pagtalo sa kalaban, nakakakuha siya ng mas maraming experience points at di kalaunan ay na-unlock niya ang mas marami pang kakayahan sa opensa. Sinimulan niyang gamitin ang kanyang upang tustahin ang sinumang halimaw na humaharang sa kanyang daraanan at di kalaunan ay umakyat sa level 7, nakamit ang kakayahan ng isang Dragon Punch na nagpapahintulot sa kanyang balutin ang kanyang kamao ng isang bowl ang apoy at sirain ang sinumang halimaw na humaharap sa kanya. Matapos matalo ang huling halimaw gamit ang isang mahigpit na kapit sa leeg, muling kumulo ang tiyan niya. Naisip niyang kumain muli ng mga uod, ngunit ayaw niyang simulan ang araw niya sa pagkaing hindi kaaya-aya kaya nagpasya siyang sumubok ng iba at sinunod ang Mike Tyson diet. Sa kasamaang palad, hindi lahat ay singtibay ni Iron Mike at si Ilo ay nagsimulang magsuka ng matindi. Nagpasya siyang humanap ng bagong pagkukunan ng pagkain dahil hindi siya kakain ng pangit at kasuklam-suklam na uod. Nang sandaling yon, nakita niya ang isang kulay abo, lobong tumatakbo sa harapan niya at agad siyang nagpasyang makipag-away. Nagsimula siyang tumakbo sa tabi ng lobo at kahit na mas malaki ang hayop kaysa sa kanya, alam ni Ilo na mananalo siya salamat sa kanyang mas mataas na kakayahan. Hindi niya binigyan ng pagkakataong makakilos ang lobo dahil ginamit ni Ilo ang kanyang hininga ng dragon upang pahinain ito, na sinundan ng isang nagliliyab na suntok na tuluyang nagpatamba sa lobo at ginawa itong parang mabagal na lechon. Nagtaka siya kung ang lasa ba nito ay tulad ng barbecue at sa kanyang pagtataka, ang lasa ay katulad lamang ng inihaw na steak. Nagbigay ito sa kanya ng isa pang dahilan upang simulan ang pangangaso ng mga hayop na ito at sa wakas ay nakakita siya ng isa pang matandang lobo na kanyang pinatumba sa isang maapoy na suntok at nagsimulang ihawin gamit ang kanyang maapoy na hininga. Napagtanto niya na kung makaabot siya sa level 25, magbibigay yun sa kanya ng pagkakataong mag-evolve muli. Habang kinakain niya ang kanyang pagkain ng mag-isa, nagsimula siyang magnais ng makausap na hindi isang walang kwentang AI assistant at noon din ay may narinig siyang mga boses na nanggagaling sa kagubatan. Napagtanto niya na ang mga boses na ito ay tiyak na sa mga tao at agad siyang sumugod upang siyasatin. Hindi nagtagal ay nakita niya ang isang grupo ng 3 adventurer na naglalakad sa gubat at sinuri ang kanilang stats, napagtanto na wala sa kanila ang mas mataas sa kanyang mga level. Na ibig sabihin ay hindi sila dapat maging banta sa kanya. Ngunit dahil 3 sila, tiyak na kaya nila siyang daijin. Gayunpaman, nagpasya siyang suungin ng panganib, dahil iniisip niyang napaka-cute niya para hindi siya magustuhan ng mga tao at malamang ay gusto siyang kaibiganin, na ang akala niya ay lumabas siya mula sa likod ng puno at agad na nagsimulang umasta ng napaka-cute, umaasang agad siyang maiibigan ng mga tao, ngunit nakaranas siya ng masakit na realidad nang hinawakan ng pinuno ng grupo ang espada nito at nagbigay ng isang hampas mula sa itaas na tumama ng husto sa kanyang dibdib, na nagpatamba sa kanya sa lupa habang may ilang dugong dumadaloy sa kanyang katawan. Bago pa man niya maisip na tumakas, siya ay tinamaan ng ang mahika ng salamangkero na nagdulot sa kanya ng matinding pagkabigla na sapat upang tuluyang manhid ang kanyang katawan. Iniisip niya kung gaano siya kaangal sa pag-aakalang mapagkakatiwalaan niya ang mga tao, at ngayon ay kailangan niyang pagbayaran ito sa pag-aalay ng kanyang buhay. Sinubukan niyang gumapang palayo, ngunit wala itong silbi dahil hindi man lang makakilos ng 1 pulgada ang kanyang katawan. Naghanda siyang mamatay, ngunit habang naghahanda ang pinuno na kitilin ang kanyang buhay, tumalon sa pagitan ng batang manggagamot at iniligtas ang kanyang buhay. Nakipagtalo ang pinuno sa kanya. Ngunit hinayaan niya na lang ito at nagpatuloy. Ang babaeng nagngangalang Murph ay nagsimula, nagpapataw ng panggagamot na spell sa kanya at dahan-dahan, ngunit tiyak na ginagaling siya pabalik sa sapat na lakas para makagalaw. Bago pa man siya makapagpasalamat ng maayos, nakarinig sila ng nakakapangilabot na sigaw mula sa direksyon kung saan nagpunta ang ibang mga adventurer, at sigurado si Ilo na may malubhang nangyari at may malakas na halimaw sa malapit sa lugar. Agad na lumingon ang manggagamot at sinubukang tumakbo sa parehong direksyon, ngunit pinigilan siya ni Ilo dahil alam niyang ang halimaw na nagtatago sa loob ng kagubatan ay mas malakas kaysa sa kanya at malamang na mawalan din siya ng buhay, lalo na dahil ginamit na niya ang lahat ng kanyang mana para pagalingin siya. Masyado siyang mahina mula sa pinsala bagaman nakalusot si Summer at sinabihan siyang mag-ingat bago sumugod sa kagubatan. Minura ni Ilo ang sarili dahil sa pagiging walang magawa at walang silbi.
Nagawa niya kahit papaano na malampasan ang kanyang pagkalumpo at nagsimulang tumakbo sa kagubatan nang bigla siyang makaharap ng isang dambuhalang dragon na gawa sa bato, na 10 beses na mas malakas kaysa sa kanya. Nakita niya ang babae na nakahiga sa lupa, walang malay malapit sa mga paa nito, ngunit bago pa man niya tangkaing tumulong, naamoy siya ng dragon at lumingon upang tuluyang wakasan ang kanyang buhay. Masyadong natulala si Ilo para kumilos habang bumabalot ang takot sa kanyang katawan. Habang ang batong dragon ay lumulusob sa kanya gamit ang buong katawan nito. Sa kanyang pagtataka, ang katawan ni Ilo ay tila kusang gumalaw ayon sa likas na ugali at nailigtas siya mula sa tiyak na kamatayan habang siya ay umiwas. Agad siyang nagtago sa likod ng ilang palumpong habang iniisip kung gaano siya kaangal na isipin na kahit pa nakipaglaban siya kasama ang mga tao, matatalo nila ang napakalaking halimaw na ito. Alam niya na kung tatanggap siya ng anumang malalaking tama mula sa halimaw na iyon, tiyak na lubusan siyang maglalaho mula sa mukha ng mundong ito. Sumilip siya upang hanapin si Miria at napagtanto niyang buhay pa rin ito at kumakapit. Patuloy sa buhay na halos wala ng HP. Sa kanyang katakutan, nagpa siya ang dragon na bato na bumalik kay Mar upang tuluyang tapusin siya, na nagpakalimot sa kanya sa lahat ng kanyang takot at naghanda siyang subukang iligtas siya. Ngunit bago pa man siya makasugod sa halimaw, ang banal na tinig ay nag-udyok sa kanyang tumakas, sinasabing hindi magiging sulit ang paghaharap, at malaki ang tsansa na makaligtas siya sa sagupaan na ito. Ito ang nagpatigil sa kanya habang naisip niya na tama si Siri, dahil wala siyang kasanayan o kakayahan na makakatulong sa kanya upang harapin ang halimaw na ito, at ang pinakaligtas. Pagpipilian ay tumakas na lang at mabuhay upang lumaban sa ibang araw. Bago pa man siya makapagpasya, ang alaala ni Mar na nagligtas ng kanyang buhay at nagpagaling sa kanya ay nagulantang sa kanyang isipan, at nagpasya siyang hindi niya ito iiwanan, at ililigtas niya ito o mamamatay sa pagsubok. Sinugod niya ang dragon at nang tangkain ng dragon na salakayin siya, naalala niya ang kanyang mga kakayahan bilang isang itlog at nagsimulang gumulong-gulong na nagligtas ng kanyang buhay, at lumundag siya sa ere, bago bahagyang bumangga sa dragon at lumikha ng agwat sa pagitan nila. Agad siyang laminggalinga para hanapin ang ibang kasama nilang tao sa grupo. At napagtanto na patay na ang matandang salamangkero at wala nang magagawa tungkol dito, ngunit ang espadachim ay tila kapit na kapit pa rin sa kanyang buhay na may kaunting pag-asa. Sinimulang habulin muli ng rock dragon si Ilo, ngunit mahusay siyang gumulong-gulong at sinimulang iwasan ang halimaw at sunod-sunod itong sinasaktan sa pag-asang makabili ng oras at mailigtas ang natitirang mga adventurer. Nang akalain niyang tila gumagana na ang kanyang plano, at baka mailigtas niya ang mga tao, tinamaan siya ng rock dragon ng isang earthbending spell na lumikha ng shockwave sa lupa, na lumikha ng malalaking matutulis na bato na tumama kay Ilo, at pinatumba siya sa lupa. Napagtanto niyang hindi niya kayang patuloy na iwasan ang mga atake, at nagpas siyang lumaban. Sinubukan ng dragon na bato siyang atakihin, ngunit sa pagkakataong ito ay gumanti si Ilo at sinubukang ipatama ang isang nagniningas na suntok sa mukha nito, umaasang makakuha ng kritikal na tama. Sa simula ay inakala niya na epektibo ang atake, ngunit sa kanyang takot, napagtanto niya na hindi lang halos walang nagawang pinsala ang atake, kundi tila muling nakakabawi ang dragon nang nawala nitong HP. Ginagamit pa rin niya ang pagkakataong ito upang agad dakmain ang Hus dahil alam niya na isang tao lang ang kaya niyang iligtas sa isang pagkakataon. Agad siyang tumakbo palayo mula sa halimaw matapos iwasan ang, at tumakbo ng diretso sa kailaliman ng gubat at inilapag siya sa ligtas na lugar. Napagtanto niya na patuloy pa rin siyang nawawala ng HP at kailangan niyang makahanap ng paraan para maibalik ang kanyang lakas. Sinubukan niyang gayahin ang ginawa ng babae noon para pagalingin siya, ngunit maliwanag na walang nangyari. Agad siyang nagpasya na baguhin ang plano at humanap ng angkop na lugar kung saan mas magiging ligtas ang babae mula sa kalikasan bago dumating ang gabi. Nagsimula siyang umamoy sa hangin na hinahagkan ng paglubog ng araw habang sinusubukan niyang makahanap ng pamilyar na amoy na susundan. Bigla siyang nakakita ng mahinang amoy ng tao na nagmumula sa isang direksyon at agad na nagsimula. Sumusunod ng buong bilis habang buhat ang babae sa kanyang likod. Hindi tila natatapos ang kanyang takot nang nagsimulang habulin siya ng isang kawan ng kulay abong lobo sa pag-asang makakakuha ng mabilis at madaling pagkain. Malayo na ang narating ni Ilo sa puntong ito at hindi siya magpapahintulot na kainin ng isang grupo ng mga itinuturing niyang tuta pagkatapos niyang literal na makaligtas sa isang pesteng dragon.
Ibinaba niya ang Haas malapit sa puno at humarap para harapin ang mga lobo. Karaniwan, isa-isa niyang nilalabanan ang mga lobo, ngunit sa pagkakataong ito ay napilitan siyang lumaban sa isang buong kawan at sugatan pa siya. Lumaban siya laban sa lahat ng buong tapang na laban sa mga lobo at patuloy na ipinagtatanggol ang babae sa kabila ng pinsala sa sarili niyang katawan habang patuloy siyang tinatamaan. Ngunit nagawa niyang itaboy ang mga lobo at muling binuhat siya sa kanyang likod, habang gumagapang sa kagubatan, bagbog sarado, malapit nang maubos ang kanyang lakas. Di nagtagal ay nakahanap siya ng daan pabalik sa isang pamayanan ng tao, na ikinagalak niya dahil ang kailangan na lang niyang gawin ay humingi ng tulong para kay Merce, upang muli nitong mabawi ang kanyang kalusugan. Nagsimula siyang sumigaw ng pagkalakas-lakas at nagawa niyang maakit ang maraming taga-nayon sa kanyang kinaroroonan. Sa kasamaang palad para sa kanya, hindi maintindihan ng mga taga-nayon ang kanyang sinasabi at sila ay natakot. Sa kanya, sinusubukan niyang ipaintindi sa kanila na wala siyang masamang intensyon, ngunit may isa sa kanila ang nakasugat sa binti niya gamit ang isang sibat na gawa sa kamay. Napagtanto niya na wala siyang makikitang tulong dito, dahil itinuturing siyang banta ng buong nayon. Mabilis niyang ibinaba ito sa lupa at agad na nagsimulang tumakbo palayo habang naghahanda ang mga taga-nayon na muling sumalakay sa kanya. Nagawa niyang umiwas sa lahat at nakatakas pabalik sa kagubatan, habang mabilis na dinala ng mga taga-nayon si Merce sa ligtas na lugar at tinawag ang manggagamot ng nayon upang tulungan siya. Masaya si Elo na kahit papaano ay nailigtas niya ang buhay nito at nagsimulang pabalik na papalata sa kagubatan. Nagising si Mer makalipas ang 2 araw sa bahay ng lokal na manggagamot na nagngangalang Marie, na nagsabi sa kanya na nawalan siya ng malay sa loob ng 2 araw. Nagtataka si Mer kung sino ang nagdala sa kanya pabalik sa nayon dahil sigurado siyang mamamatay siya doon, ngunit sinabi ni Marie na wala siyang ideya tungkol doon. Tinanong ni Mer kung nasaan ang ibang miyembro ng grupo, at sumagot si Marie na patay na ang matandang salamangkero, habang ang kanilang pinuno, si Das, ay hindi natagpuan sa pinangyarihan, na nangangahulugang malamang ay nasawi siya sa kamay ng dragon, na may dugo lamang sa paligid bilang ebidensya. Agad na umiyak si Mer, sinasabing na kung pinigilan niya si Das na magpatuloy, maaaring buhay pa ito, ngunit sinabi ni Marie sa kanya na huwag mag-alala, dahil si Das ay hindi isang taong nakikinig sa iba. Naalala ni Mo na medyo mapusok si Das, ngunit siya ay isang mabuting tao at palaging ang unang humaharap sa anumang halimaw na nagtangkang takutin ang nayon. Mahusay din siya sa mga bata at palaging nagbibigay sa kanila ng magagandang payo. Ang tanging problema ay ang kanyang pagkahumaling sa Rock Dragon, dahil noong bata pa siya, nakaharap niya ang dragon at nauwi sa pagtakas. Dito siya nagpas siyang harapin ang halimaw at magbigay wakas dito upang maalis ang anumang pag-aalinlangan, na maaaring mayroon sinuman tungkol sa kanya. Nagpasya siyang harapin ang matandang salamangkero at ang kanyang koponan, ngunit alam niyang hinding-hindi papayagan o sasang-ayon si Marie na sumama sa kanila bilang manggagamot, kaya nilinlang nila si Mer, sa pagsasabing sinabi ni Marie sa kanila na siya na lang ang kunin. Hindi handang sumama si Mer dahil masyadong mapanganib harapin ang Rock Dragon, ngunit sa pamamagitan ng ilang emosyonal na pamimilit ay nagawa nilang hikayatin siyang sumama sa kanilang grupo. Pinagsisisihan niya ang kanyang desisyon na hindi binalaan ng ibang taga-nayon, ngunit wala na siyang magagawa ngayon. Naalala niya ang isang malabong alaala ng dragon na kanyang nailigtas, na tumulong sa kanya upang makabalik sa nayon, ngunit walang ideya si Marie kung paano siya napunta rito, at alam lang niya na may halimaw. Inaatake siya, ngunit nagawa siyang iligtas ng blonde na taga-nayon gamit ang kanyang sibat. Balik sa kagubatan, sa wakas ay nagawa ni Ilo na maibalik ang kanyang HP at nakakaramdam na ng mas malaking ginhawa ngayon. Nagtataka siya kung kumusta na si Marie at kung nakabawi na ba ito, ngunit naaalala rin ang pakiramdam ng kawalan ng kapangyarihan na naramdaman niya sa harap ng Rock Dragon, na nagpapaalala sa kanya na siya pa rin ang isa sa pinakamahihina sa kagubatan na ito at dapat lumakas ng mabilis hanggat maaari. Hindi nagtagal, nagpasya siyang mas gamitin ang kanyang utak, at gumamit ng isang halimaw na uod bilang pain at isinabat ito sa puno. Agad namang isang grupo ng mga uod mula sa nagtipon sa lugar upang tingnan kung anong nangyayari, at sinamantala ni Ilo ang pagkakataong yun upang suntukin sila at pabagsakin. Patuloy niyang nilalabanan at pinapahina ang bawat halimaw na hamarang sa kanya, sa pamamagitan man ng pagsuntok sa kanila, pagkaga, o paggamit ng kanyang mga atake ng apoy upang sunugin sila hanggang sa mawalan sila ng kakayahan.
Matapos niyang matalo ang mga kalaban, sa wakas ay narating niya ang level 25, na nangangahulugang nakakuha siya ng isa pang punto sa kanyang ebolusyon. Ipinakita ni Siri sa kanya ang evolution tree, at napagtanto niyang mayroon siyang 5 pagpipilian para sa hinaharap. Ang ilan sa mga ito ay maliliit na dragon, na tiyak na hindi niya pipiliin, kahit na sila maagang mag-mature, ngunit sa katagalan ay hindi sila magiging kasing lakas kumpara sa iba. Ang Angel Dragon ay napakalakas, ngunit karaniwang may kakayahang defensible at pagpapagaling tulad ni Merhad. Ang Kid Dragon ang susunod na direktang hakbang sa ebolusyon mula sa Baby Dragon, at tiyak na magiging Adult Dragon siya kung magpapatuloy. At ang isa pang opsyon ay isang mutated Kid Dragon na may mas mahusay na mahiwagang kapangyarihan. Panghuli, ang huling opsyon ay ang Dark Plague Dragon, na kilala sa pagdudulot ng kamatayan at pagkasira, at kayang magpalit anyo bilang tao anumang oras. Sa simula, agad na tinanggihan ni Ailo ang opsyon ng Dragon ng Salot, dahil yun ang mas masamang landas. Ngunit bigla niyang napagtanto na ang pagbabagong anyo sa tao ay nangangahulugang maaari siyang pumunta sa nayon ng mga tao at muling makasama si Mer. Dahil dito, pinag-iisipan niyang mabuti ang kanyang desisyon, puno ng pagkabalisa dahil ang desisyong ito ay isa sa pinakamahalagang desisyon sa kanyang buhay. Ang kalituhan tungkol sa kung anong landas ang pipiliin niya para sa kanyang ebolusyon ay nagsimulang magdulot ng matinding pagkalito kay Ailo, at nagsimula siyang gumawa ng mga tunog na parang isang asong nahihirapan damumi habang sinusubukan niyang magpasya. Sa huli, napagdesisyonan niya na labis siyang nag-aalala kay Mer at gustong makita itong muli. Nararamdaman niya na kung matututo siya ng kasanayan sa pagbabagong anyo ng tao, maaari siyang mamuhay ng maayos kahit na isa siyang dragon ng salot, at kung hindi ito magtagumpay tulad ng karamihan sa mga startup sa Shark Tank, maaari siyang bumalik sa pagiging dragon. Dahil doon, pinili ni Ailo na maging isang batang dragon ng salot, at ang kanyang scheme ng kulay ay nagbago mula dilaw tungo sa lila. Nagiging siya ng isang bagay na kahawig ng Mega Charizard Y, at nararamdaman niya na mukha nga siyang medyo masama. Nagsimula siyang mag-alinlangan sa kanyang desisyon, ngunit pagkatapos ay sinabi ni Siri sa kanya na ang kanyang status sa pagtingin ng kasanayan ay nag-level up, at ngayon ay makikita na niya ang mga detalye ng kanyang mga kasanayan. Kaagad si Ailo, napawi ang kanyang pagdududa sa pagkarinig niyon, at sinabi ni Siri sa kanya na mayroon na siyang na-unlock na karagdagang kasanayan na tinatawag na Fly at Dragon Scale Powder. Ang kanyang uri ay nagbago at naging dark, at ngayon ang kanyang normal na kasanayan ay nag-evolve na upang magkaroon ng pinsalang may elementong lason at sumpa. Nagkaroon din siya ng ilang titulo na tinatawag na Wrongdoer at Calamity, at habang mas naririnig yun ni Ailo, mas pinagsisisihan niya ang pagpili sa pormang ito. Bukod pa rito, hindi niya nakuha ang ipinangakong kasanayan sa pagbabago tungo sa anyong tao, at tulad ng sinumang Karen, sinimula ni Ailo na pag-alitan si Siri at humingi na makita ang kanyang manager. Sinabi niya na hindi ito ang sinabi sa kanya at nagtanong kung kailangan niyang mag-level up para matanggap ang kasanayan sa pagbabagong anyo ng tao. Gayunpaman, muling itinago ni Siri ang feature na yun sa likod ng paywall at sinabi kay Ailo na hindi niya masasagot ang tanong na yun maliban kung bibilhin niya ang premium subscription. Nadismaya at nalinlang si Ailo dahil naging lumilipad na kalamidad siya sa halip na tao. Gayunpaman, ang magandang panig ay makikita na niya ngayon ang mga detalye ng sarili niyang kasanayan, at ang unang bagay na napagdesisyonan niyang tingnan ay si Siri, opisyal na pinangalanang banal na tinig. Aba, itinago na naman ni Siri ang datos na yun gaya ng dati at inaasahan na nga iyon ni Ailo. Pagkatapos ay tinanong niya si Siri tungkol sa bagong kakayahan na Dragon Scale Powder, at sinabi ni Siri sa kanya na makakapaglabas siya ng nakal-alasong kaliskis mula sa kanyang mga pakpak na maaaring lubhang magpahina sa anumang nabubuhay na nilalang at kahit pumatay sa kanila. Sa pinakamataas na antas, kaya niyang puksain ang buong bansa sa pamamagitan lamang ng paglipad sa ibabaw ng mga ito. Nakita agad ni Ailo ang halimbawa niyo ng isang bulaklak malapit sa kanya ang malanta at mamatay dahil sa kanyang scale powder at sinumpa niya si Siri dahil ginawa siyang sandatang biolohikal gayong gusto lang niyang maging tao at i-raise up ang Haz. Ngayon ay sigurado na siya na walang sinumang tao ang magtatangkang lumapit sa kanya, at pagkatapos ay nagsimulang mag-check. Ibang kasanayan na kasing kakilakilabot din. Ang susunod na kasanayan ay hiningang may sakit na nagpapalit sa kanyang hiningang apoy tungo sa isang atake na nagkakalat ng mga sakit na lubhang nakamamatay at kayang makapuksa ng buong sibilisasyon sa pinakamataas na antas.
Nagsisimulang mangamba si Ilo dahil hindi na siya mas mahahanda pa para maging kontrabida kay Sarito, at nagtataka kung may paraan ba siyang mabago ang kanyang ebolusyon ngayon. Nagpasya siyang tingnan ang kanyang mga titulo dahil baka maimpluwensyahan ng mga ito ang kanyang mga kasanayan at paglago, at sinabi sa kanya ni Siri na tama siya. Ang una niyang titulo ay ang Munting Bayani, na ibinibigay sa mga nagpapakita ng kaunting ng tapang at gawin ng tama sa harap ng panganib. Maaaring malaki ang impluwensya nito sa direksyon ng kanyang ebolusyon at isang araw ay gawin siyang isang tunay na bayani. Gamaan ang pakiramdam ni Ilo nang marinig yun, ngunit pagkatapos ay narinig niya ang mga detalye tungkol sa iba pa niyang titulo. Ang titulong tagapagdulot ng kasamaan ay para sa mga kontrabida na nag-iwan ng maraming nasawi sa kanilang likuran at ipinagmamalaki ang dami ng kanilang nabiktima. Pinapataas nito ang pinsala ng mga atake ng uri ng dilim at pinapahirap ang pagkatuto ng puting mahika. Binabawasan din nito ang bilis ng paggaling at may malaking impluwensya sa kanyang landas ng ebolusyon. Ito na ang huling pako sa kabaong para kay Ilo, at siya nagsisimulang umungol at umiyak na gusto niyang bumalik sa pagiging sanggol na dragon muli. Sa nayon, sinusuri ni Marie ang mga batong pananggalang na nakalagay sa paligid ng nayon upang matiyak na gumagana ng maayos. Lumilikha ang mga batong iyon ng hadlang na walang kam-alay-malay na humahadlang sa mga halimaw mula sa pagpasok sa nayon, ngunit hindi ito gumagana laban sa mga halimaw na may matibay na kalooban o mga halimaw na may layunin. Iniisip ni Mer na ang dragon na nagligtas ng kanyang buhay ay kabilang sa kategoryang yon, ngunit hindi siya sigurado kung talagang gusto siya nitong iligtas o kung nagkataon lamang yon. Hindi makapagkomento si Marie tungkol doon dahil hindi niya nakita ang dragon, ngunit ayaw niyang makapasok ang mga halimaw sa nayon dahil sa isang may depekto. Harang. Natapos na niya ang pag-recharge sa lahat ng mga batong pananggalang at pagkatapos bigla, tinanong siya ni Mer na turuan pa siya tungkol sa mga halimaw. Nagtataka si Marie kung bakit ganoon na lang ang interes ni Mer sa mga halimaw simula ng insidente na yon. Sumagot si Mer na pakiramdam niya ay isang dragon ang nagligtas sa kanya noong isang araw, at tinanong ni Marie kung nagkakaroon ba siya ng damdamin para sa isang halimaw, dahil nakakadiri iyon. Nagpanik si Mer at sinabing hindi ganoon ang ibig sabihin niya at nagpasya si Marie na hayaan na lang ito. Sumang-ayon siya na dapat matuto si Mer tungkol sa mga halimaw at nagsimulang ipaliwanag na ang mga halimaw ay maaaring talunin ng ibang nilalang upang mag-level up at mag-evolve ng mas malalakas na halimaw. Ang mga tao ay mayroon ding sistema para umangat ng antas at pagbutihin ang kanilang mga kakayahan, ngunit hindi sila maaaring mag-evolve sa bagong species tulad ng mga halimaw. Nagulat si Mer dito at sinabing hindi pa niya ito narinig, ngunit nagalit si Marie dahil itinuro niya ang lahat ng ito kay Mer 11 taon na ang nakalipas. Nagdahilan si Mer na 5 taong gulang pa lamang siya noon at ang 11 taon ay maaaring hindi gaanong mahalaga para sa isang duwende, ngunit napakahaba na nito para sa mga tao. Ipinagpatuloy ni Marie ang kanyang paglektura, sinabing paminsan-minsan, may mga espesyal na tao na nakakarinig ng banal na tinig at sila ang mga nakadiskubre tungkol sa pag-level up at iba pang bagay. Sabi ni Marie na ang mga halimaw ay lumalaban para mabuhay at palagi silang nagsisikap na lumakas sa pamamagitan ng ebolusyon, dahil nakakatulong ito para mas matagal silang mabuhay. Sinasabi niya kay Mer na maaaring nailigtas ng dragon ang buhay niya, ngunit sa susunod na pagkikita nila, magbabago na ito sa isang bagay na mas mapanganib at baka atakihin pa siya. Sinigawan ni Marie si Marie dahil sa pagkatakot niya ng ganito, ngunit sinabi lang ng babaeng duwende sa kanya na huwag nang umasa sa isang halimaw dahil hindi sila tugma sa tao. Kasabay nito, tinanggap na ni Ilo ang kanyang kapalaran sa kagubatan at nagpasya siyang mag-level up ng mabilis hanggat maaari upang makabalik sa landas ng pagiging isang mabuting dragon. Gayunpaman, pangunahin pa rin niyang prioridad ang maging tao upang muli niyang makita si Mer. Nagsimula siyang maghanap ng mahinang halimaw na magbibigay ng maraming experience points nang bigla, naramdaman niyang bumabagal ang kanyang mga galaw. Napagtanto ni Ilo na nababalutan siya ng sapot na nagpapabagal sa kanya at saka lamang niya naunawaan na nakapasok siya sa isang patibong na inilatag ng isang gagamba. Bigla, isang dambuhalang gagamba ang lumundag mula sa mga halaman at umungol sa kanya. Natakot si Ilo nang makita na napakataas ng stats nito kumpara sa kanya. Ngunit hindi siya makatakas dahil napipigilan siya. Ang gagamba ay bumuga ng isang maraming sapot mula sa puwit nito patungo kay Ilo, na sinalubong niya ng kanyang pagbuga ng apoy, sinusunog ang sapot at nagdudulot din ng pinsala sa gagamba.
Gayunpaman, ang sapot na bumabalot sa kanyang katawan ay nagliyab din at gumulong siya sa lupa hanggang sasabihin ni Siri sa kanya na nakuha na niya ang kasanayang resistensya sa apoy. Bumangon si Ilo para lumaban at nalaman niyang hindi gaanong napinsala ng kanyang atake ang gagamba, kaya nagpasya siyang gamitin ang kanyang mga nakakaparalisang kuko laban dito. At sa kabila ng maraming hiwa na nagpadugo sa gagamba, napansin ni Ilo na kalahati pa rin ang laman ng health bar nito. Bukod pa rito, ang halimaw na gagamba ay galit na galit si Ilo at nagpasya siyang tumakas habang paralisado pa ito. Nagsimula siyang gumulong ng mabilis palayo, ngunit mabilis na nakabawi ang halimaw na gagamba mula sa pagkaparalisa at naabutan siya. Nagpanik si Ilo, ngunit naalala niyang kaya niyang lumipad gamit ang bago niyang kasanayan. Agad siyang tumalon ng setaas ng kaya niya at sinubukang lumipad palayo, ngunit kahit isang manok na may isang pakpak ay mas magaling pa. Walang ano-ano'y nasa lupa na siya ulit dahil hindi pa niya nagagamit ng maayos ang kanyang kasanayan at sa huli, kailangan niyang umasa muli sa paggulong. Gayunpaman, kahit matapos ang 10 minuto, hindi pa sumusuko ang gagamba at iniisip ni Ilo kung gaano karaming tibay. Ang lintik na halimaw ay mayroon. Sa kabutihang palad, tumaas ang level ng kasanayan niya sa paggulong sa sandaling iyon, at ngayon ay mas mabilis na siyang makapagpagulong. Nakakuha rin siya ng titulong tagatakbo na manok dahil sa pagtakas na parang duwag, ngunit mas pinahahalagahan ni Ilo ang buhay kaysa sa kanyang pagmamataas. Hindi nagtagal, nakapagpalayo siya mula sa gagamba, ngunit nakita niya ang isang malawak na bangin sa harap niya. Ang unang instinto ni Ilo ay gumulong palayo sa gilid, ngunit nagpasya siyang magtiwala sa kanyang kasanayan sa paglipad at lumundag ng buong bilis. Sa kabutihang palad, nakapag-glide siya sa kabilang panig at nanumpa na kapag siya ay sapat ng malakas. Babalik siya para tapusin ang gagamba. Lubha na siyang pagod ngayon at nagpasya siyang tingnan ang gagamba sa huling pagkakataon bago umalis. Gayunpaman, wala na ang gagamba, at bigla na lang, nakakita si Ilo ng tulay na gawa sa mga sapot. Sa sumunod na sandali, lumukso ang gagamba sa ibabaw at nagpanik si Ilo dahil hindi niya ito inaasahan. Muli siyang nagsimulang gumulong palayo, at umangat pa muli ang antas ng kanyang kakayahan sa paggulong. Isang kapes palad na kulay abong lobo ang lumitaw sa kanyang landas at gumulong lang si Ilo mismo patungo dito, pinatalsik ito palayo at nakakuha ng bonus na karanasan mula sa pagtalo dito tulad ng ito. Dumiretso siya sa level 3 at patuloy na sumasalakay sa mga walang kamalay-malay na halimaw sa gubat, naabot ang level 8 sa maikling panahon. Iniisip ni Ilo na sa wakas ay sapat na ang kanyang lakas para kalabanin ang gagamba ngayon, kaya tumigil siya sa pagtakbo at hinarap ito ng direkta. Biglang naglabas ang gagamba ng buga ng knuckle-alasong gas mula sa katawan nito at lumundag si Ilo sa puno para iwasan ito. Bagamat may resistensya siya sa lason, masakit talaga ito sa kanyang lalamunan, at nagpasya siyang hintayin na mawala ang epekto ng lason. Samantala, naghihintay din ang gagamba na tumalab ang lason, at may naisip si Ilo. Nagpasya siyang ginamit ang pinakalumang taktika sa libro at nagsimulang umaktong tila humihina siya dahil sa lason. Bumagsak siya sa lupa at nagsimulang magpakawag-kawag na parang isdang inahan sa tubig bago tuluyang manatiling walang kagalaw-galaw. Kumagat ang gagamba sa pain at lumundag sa kanya, at nang malapit na ito, ay sinabugan siya ni Ilo ng buong lakas na hininga ng apoy at pagkatapos ay ibinagsak siya sa lupa gamit ang kanyang buntot. Dahil doon, natalo ang halimaw na gagamba, at agad na umabot si Ilo sa level 14, umakyat ang antas ng kanyang kasanayan sa hininga ng apoy, at nakakuha rin siya ng bagong kasanayan na tinatawag na Dragon Tail. Iniisip ni Ilo na magandang pag-unlad ang mga ito, ngunit mas nasasabik siyang makita kung nakuha niya ang kasanayang maging tao. Sa kasamaang palad, wala nang ibang makukuha at lalong tumitindi ang kanyang pagkadismaya. Sa pagtatapos ng araw, nanghuli si Ilo ng lobo at dinala ito para kainin at makapagpahinga. Sa daan, nakakita siya ng kuweba at matapos niyang siguraduhin na walang ibang halimaw ang gumagamit nito, nagpasya siyang gawin itong kanyang base. Inihaw niya ang karne ng lobo doon at pagkatapos ay nagpasya siyang dagdagan ng katas ng ilang berry na amoy paminta. Nakita ni Ilo na ang katas ng berry ay talagang nakapagpapabuti sa lasa ng karne, at nakamit pa niya ang titulong Mr. Chef para dito. Pakiramdam ni Ilo ay maganda pakinggan ang titulo, at nagsimula siyang magtaka kung kaya niyang mag-level. Pahusayin ang kanyang pagluluto at mapuko ang mga tao sa kanyang masarap na pagkain. Ngunit,
Isang sulyap lamang sa kanyang matatalim at makamandag na kuko ang nagpapabago ng kanyang isip. Pakiramdam niya ay cute pa rin siya noong sanggol pa siyang dragon, at kinasusuklaman at kinatatakutan na siya ng mga tao kahit noon pa. Ngayong literal na siyang mukhang banta, wala nang pagkakataon na maglakas loob silang lumapit sa kanya. Pakiramdam niya ay hindi na siya makikilala maging ni Mer ngayon, at iniisip niya na ito ang napala niya sa pagiging sakim at pagtatangkang maging tao. Sumigaw siya sa kalangitan, humihiling sa Diyos na bigyan man lang siya ng kakayahang magbago ng anyo bilang tao kahit na patuloy siyang mag-evolve bilang isang salot na dragon. Bumalik sa nayon, nalaman ni Mer mula sa isang matandang lasenggo na buhay pa si Doz. Sabik siyang humingi ng lahat ng detalye at sinabi ng matanda na nangingisda siya nang makita niya si Doz na naglalakad sa kagubatan, mukhang pagod at gutom na gutom. Wala siyang napansin at patuloy na bumubulong sa sarili bago tuluyang nawala sa kagubatan. Iniisip ng ibang taga-nayon na lasing lang ang matanda at guni-guni lang si Doz. Ngunit umasa si Mer at agad na pumunta kay Marie para pag-usapan ito. Gusto niyang pumunta sa kagubatan upang hanapin si Doz, ngunit tumanggi si Marie na ilagay siya o sinumang iba pang taga-nayon sa panganib. Pinapayanihan din niya si Mer na talikuran ang ideya sa pamamagitan ng pagmumungkahi na kakausapin niya sa guild ng mga adventurer tungkol dito. Ngunit alam niya kung gaano kagusto ni Mer na iligtas si Doz kung siya ay talagang buhay. Kinabukasan sa kagubatan, nagising si Ilo na sariwa ang pakiramdam, at nagpasya siyang manghuli pa ng mga halimaw upang mabilis na mag-level up. Bigla, nakita niya ang isang gumagalaw na lusak sa harap niya at napagtanto niyang isa itong halimaw na hindi mukhang malakas. Nagpasya siyang hulihin ito upang makakuha ng karanasan, ngunit nang subukan niyang tingnan ang stats nito, nagsimulang magliyab ang kanyang mga mata at sinabi ni Siri sa kanya na hindi pa niya maa-access ang impormasyong ito. Nagsimulang sumigaw si Ilo sa sakit at nagtaka kung ano ang pesteng kakaibang halimaw na makakasakit sa kanya. Nang sobra sa pagtingin lang dito, bigla, umangat ang kanyang kasanayang makita ang status, at panandalian niyang nakita na ang slime monster ay may di kapani-pani walang taas na stats, at siya'y napasubsob sa lupa sa gulat. Nagtataka si Ilo kung anong uri ng nilalang ang may ganoong napakataas na stats, nang bigla, napansin siya ng monster slime at nagpakawala ng galame patungo sa kanyang direksyon. Nagawang makatakas ni Ilo sa tamang oras at nang makarating siya sa gubat, napagtanto niya na ang nakakatakot na slime ay hindi naman talaga ganoon kataas ang stats, at nagkamali siya sa kanyang pagbabasa kanina. Gayunpaman, masyado itong nakakatakot, kaya nagpasya siyang iwan na lang ito sa ngayon, nagpasya siyang maghanap ng kanyang mga target sa ibang direksyon ngayon nang bigla niyang mapansin ang isang palayok na nakatago sa mga palumpong. Naisip ni Ilo na magandang paglagyan ito ng prutas, ngunit sa sandaling hawakan niya ito, tumalon ang palayok sa kanya at inilipad siya sa ere dahil hindi ito isang bagay kundi isang halimaw na tinatawag na pot ortis. Nakita ni Ilo na wala namang espesyal sa mga stats nito, kaya inatake niya ang pot ortis gamit ang suntok na apoy, ngunit hindi ito nagdulot ng anumang malaking pinsala. Ito ang nag-udyok kay Ilo na ibuhos ang lahat, at binomba niya ang halimaw ng mga atake. Gayunpaman, ang halimaw na palayok ay umabot na sa sukdulan ng kawalang bahala. At nakakabawi ito ng HP sa pamamagitan ng pagpapahinga kahit pa inaatake ito ni Ilo. Ano man ang gawin niya, pinuprotektahan ng matigas na balat ng halimaw ang sarili nito mula sa lahat ng pinsala kaya nagpasya si Ilo na lumipat sa creative mode. Inihagis niya ang halimaw sa ilog, at gumana iyon dahil lumubog ang halimaw hanggang sa mawala nito ng buhay. Nakuha ni Ilo ang experience points mula rito at nag-level up, ngunit nakakuha siya ng bagong titulo na tinatawag na Bala Subas na Hari, at nag-level up din ang kanyang titulong nagkasala. Masama ang pakiramdam niya sa pagpapatuloy pa sa rutang kontrabida nang biglang, napapalibutan siya ng grupo ng mga halimaw na palayok. Napagtanto ni Ilo na dumating sila ang unang halimaw ay ginamit ang kasanayang sigaw upang tawagin sila, at silang lahat ay galit na galit. Nagsama-sama sila at naisip ni Ilo na magbabago sila sa isang uri ng pinakamakapangyarihang halimaw, ngunit sa halip, sila ay naging isang matangkad na tore na mukhang hindi matatag. Lumipad si Ilo at kinuha ang pinakataas na halimaw bago niya ito ibinaba ng mariin sa tore, at agad na natalo ang lahat ng halimaw. Nakatutunan niya ang bagong kasanayang tinatawag na meteorite sa paggawa niyon, kasama ang 600 puntos ng karanasan na nagdala sa kanya agad sa level 30.
Umakyat din ang kanyang mga kasanayan bilang resulta, at masaya siya tungkol doon. Ngunit sa kasamaang palad, nabasag ang mga kabibe matapos niyang talunin ang mga halimaw, at wala siyang kahit isang magagamit na palayok. Nagpasya siyang gamitin na lang ang mga halimaw para gawing karne, ngunit nagsimula siyang mag-isip na kailangan niya ng mas maraming gulay sa kanyang pagkain. Habang naglalakad siya pasulong, nakita niya ang langit na kulay lila at ilang kakaibang yapak na nagmumula sa malapit. Nagtaka si Ilo at sinundan ang direksyon ng mga yapak na nagdala sa kanya sa isang oso na abala sa sarili nitong gawain at naglalakad-lakad. Tinanong ni Ilo si Siri tungkol sa kanyang mga stats at sinabi nito sa kanya na masyado siyang malayo para makita ang stats nito. Ngunit makikita niya ang mga detalye tungkol sa uri nito. Ang oso ay isang halimaw na may ranggong D+ na tinatawag na clay bear, osong putik. Ito ay gawa sa putik, at malakas na may mataas na antas ng paggaling. Napagtanto ni Ilo na ang halimaw ay may kaparehong ranggo sa kanya habang iniisip niya kung matatalo niya ito sa isang patas na laban. Gayunpaman, ang mas malaking dahilan kung bakit niya gustong labanan ang clay bear ay dahil kung ito ay gawa talaga sa putik, magagamit niya ito para gumawa ng mga palayok at iba pang bagay. Hindi hahayaan ni Ilo na makawala ang gininto ang pagkakataong ito sa kanyang nakal-alasong mga kamay at hinabol niya ang halimaw na oso, na tila hindi naman siya napapansin. Nagpasya siyang sumalakay ng patago at sumugod sa clay oso mula sa likuran, ngunit lumingon ito sa huling sandali, nagpapakita ng mapanganib na mga tinik na sumusulpot mula sa dibdib nito. Halos hindi nasagi si Ilo ng mga tinik na yun at siya ay lumukso paatras. Sinasabing hindi karapat-dapat tawaging oso ang halimaw na yun dahil sa mapanganib na mga tinik nito. Nagpasya ang oso na subukang puwersahang ibagsak si Ilo, na umiwas at tinamaan ito ng isang pag-atake habang gumugulong. Nagawa niyang makabawas ng malaki sa kanyang health bar, ngunit ginamit kaagad ng oso ang isang kakayahang paggaling upang lubos na ibalik ang health bar. Napagtanto ni Ilo na hindi niya matatalo ang oso sa isang atake at tanging sa mga taktikang atake at iwas lamang siya makakaasa hanggang sa maubusan nito ng mana. Pagpapagaling sa sarili nito, patuloy siyang umiiwas sa nakamamatay na mga tinik ng oso na gawa sa luhad habang sinasaktan nito, at kapag sa tingin niya ay bumabagal na ang kakayahan nitong magpagaling, lumalapit si Ilo para sa isang panghuling atake. Bigla, ang oso na gawa sa luwad ay gumawa ng buhawi ng buhangin sa paligid nito at nang matapos ang bagyo, nagkaroon din ito ng mga tinik sa likod. Tinawag ni Ilo ang oso na gawa sa luwad na hacker, dahil wala na siyang paraan para gamitin ang kanyang roll attack. Sa kabutihang palad, nawala na ang halos lahat ng mana ng oso na gawa sa luwad matapos itong lumaban ng matagal at gumamit ng mabibigat na kasanayan, at nagpasya si Ilo na pahinain pa ito ng kaunti. Bigla, pinunit ng oso ang braso nito at ibinato kay Ilo, na umiwas dito at napansin na ang braso ay naging ordinaryong luwad pagkatapos nitong humiwalay sa pangunahing katawan. Ang oso na luwad ay patuloy na nagpapana ng mga tinik sa kanya na nagiging luwad din, at biglang nagkaroon ng ideya si Ilo. Sumugod siya sa oso at ginamit ang kanyang mga kuko upang baklasin ang braso nito. Naging luwad ito gaya ng dati at mabilis itong pinagulong ni Ilo upang maging bola at pagkatapos ay lumipad ng mataas. Naisip niya na kung tatamaan niya ang oso na luwad gamit ang kasanayang meteorite, hindi ito magiging sapat, kaya nagpasya siyang mag-improvise at inilagay ang buong bigat ng kanyang katawan sa likod ng kasanayang meteorite. Nagawa ng atake na punitin. Sa katawan ng oso na luwad at si Ilo ay nakakuha ng 300 experience points na nagdala sa kanya sa level 33. Nakakuha rin siya ng kasanayang tinatawag na Nutcracker dahil iyon ang ginawa niya ngayon lang. Talagang pagod na siya ngayon, ngunit sa bandang huli ay mayroon siyang luwad na ginagamit niya sa paggawa ng mga palayok at banga. Gumawa rin siya ng pugon at pagkatapos ay inilagay doon ang mga palayok para lutuin, at samantala, nagpasya siyang manghuli ng hapunan. Nagpasya siyang maghanap ng ilang gulay at kabute, at nakakita siya ng thunder mushroom na masustansya at masarap, ngunit mayroon itong banayad na lason na nakakaparalisa. Wala pa si Ilo ng resistensya sa paralisis, kaya itinapon niya ito at pagkatapos ay pinasalamatan ang kanyang nag-level up na si Siri sa pagbibigay sa kanya ng karagdagang detalye. Pagkatapos niyan, nakakita siya ng isang higanteng bulaklak, ngunit habang akma niyang susuriin ito, inatake siya ng bulaklak. Nataranta si Ilo, ngunit nagawa niyang pilasin ang bulaklak mula sa tangkay nito, na ikinamatay nito.
Sinabi ni Siri sa kanya na ito ay isang halamang kumakain ng laman na kumakain ng hayop, ngunit hindi nito matuno ang asin at iodine deposito ito sa ugat nito. Ito ang pinakamahalagang bagay na makikita ni Ilo upang mapabuti ang kanyang karanasan sa pagkain, at iniuwi niya ang pan ng asin na bulb. Sa kabilang banda, tinahulan ni Mordizo si Marie at lumampas sa harang na nagpoprotekta sa nayon para hanapin si Das. Handa siyang harapin ang anumang panganib basta mahanap lang niya si Das at maibalik siya ng ligtas kahit na nagdududa siyang mapagkakatiwalaan ang matandang lasing. Naalala niya kung paano siya pinilit ni Das na sumali sa kanyang grupo at iniisip na kung pinigilan lang niya, silang dalawa, siya at ang matanda, ay buhay pa sana ngayon. Bigla, isang halimaw na uod ang sumalakay sa kanya, at agad na gumamit si Marie ng fireball para talunin ito, at pinaalalahanan ng sarili na manatiling kalmado anuman ang mangyari. Samantala, nakahanap si Ilo ng malaking halimaw na kabute na kayang lumakad at umatake sa mga tao pagkatapos. Nahinog na, at ito ay napakasarap. Idinagdag niya ito sa kanyang listahan ng mga sangkap at pagkatapos ay nakakita ng isa pang kakaibang kabute at sinabi ni Siri sa kanya na ito ay isang kabuting rank na talagang mahalaga at kaya nitong suportahan ang ekonomiya ng isang buong bansa kung palalaguin ng maayos. Si Ilo ay nagsimulang mangarap na lumangoy sa pera matapos marinig yun. Ngunit nang sabihin ni Siri sa kanya na ang kabute ay isang potenteng gamot na makapagpaadik sa lahat, agad siyang nagbago ng isip. Sinunog niya ang mga kabute upang walang sino man ang malulong sa adiksayon at tumaas ang antas ng kanyang titulong munting bayani. Pagkatapos nyon, nakakita siya ng mga sili-bunga sa ligaw at sinabi ni Siri sa kanya na minsang mayroong panahon, ito ang pinaka-pinapangarap na pampalasa sa mundo at katumbas ito ng sarili nitong bigat sa ginto. Agad na inani ni Ilo ang lahat ng paminta at kasabay nito, si Mer ay nakipagsapalaran ng malalim sa kagubatan, nagtatago sa mga halimaw kahit paano. Napagtanto niya na masyado na siyang malalim sa mapanganib na lugar, at kung lalakad pa siya, maaaring makaharap siya ng isang bagay na higit sa kanyang kakayahan, kaya't nagpa siyang umuwi muli habang tinitingnan ang labas ng nayon. Nang gabing yun, ginamit ni Ilo ang kabute ng ilaw upang liwanagan ang kanyang kuweba at pagkatapos ay sinuri ang mga palayok na kanyang inilagay upang ihurno. Ang mga ito ay perpektong nagawa, at ginagamit niya ang mga ito para maghanda ng nilaga gamit ang mga sangkap na nakalap niya ngayong araw. Salamat sa asin at kabute, mas lalong sumarap ang pagkain, at nagsimulang magsalita si Ilo na parang isang kritiko ng pagkain kahit na wala naman talaga siyang alam sa pagluluto. Pinag-uusapan niya kung paano inilalabas ng asin ang mga lasang umami ng ulam at pagkatapos ay gumawa ng chopsticks para kumain, na siyang pinakamahirap na paraan upang kumain kahit pamay-kamay ka ng tao sa halip na kuko ng dragon. Dahil sa paglalagay ng asin sa ulam, ang titulo ni Ilo bilang isang chef ay tumaas mula level 1 patungong level 2. Bigla niyang napansin na ang mangkok na ginagamit niya ay medyo mahirap inuman. At natatapon din ito ang ilan sa nilagang ulam. Nagpasya siyang paghusayin din ang kanyang kakayahan sa paggawa ng palayok at plano niyang gumawa ng bagong mangkok pati na rin ang iba pang kagamitan sa pagkain kinabukasan. Nagsimula pa siyang mangarap na balutan ang hubad na pader ng kuweba ng mga ladrilyong luwad at sinabi ni Siri sa kanya na nakuha na rin niya ang titulo ng ceramic artisan ngayon. Kinabukasan, isang karwahe ang patungo sa nayon sa tabi ng kagubatan at dalawang magagandang adventurer ang lumabas dito upang siyasatin ang kagubatan. Nagtataka sila kung makakahanap ba talaga sila ng survivor sa kagubatan, ngunit binigyan sila ng trabaho ng guild kaya kailangan nilang tapusin ito. Pabalik sa kagubatan, sinimulan na ni Ilo na ayusan ang kanyang kuweba, na may kasangkapang gawa sa luwad. Nangangaso siya ng mga lobo at ibinabalik ang mga ito sa kuweba upang ay proseso. Ang isang bahagi ng kanyang kuweba ay puno ng balahibo na kinuha niya mula sa mga lobo at nagpasya si Ilo na patuyuin ito mamaya. Dahil una, kailangan niyang timplahan ng karne at iwanan itong nakasabit upang matuyo para sa mas malamig na panahon. Lubos siyang nasisiyahan sa kanyang pag-unlad at iniisip na nasasanay na siya sa bagong mundong ito. Ngunit nang lumabas siya upang kunin ang tuyong karne, nakita niya ang mga unggoy na kumakain nito. Nag-aapoy sa galit si Ilo at tinaboy ang mga unggoy. Ngunit doon niya napagtanto na kailangan niyang makahanap ng permanenteng solusyon sa problemang ito o mawawala ang lahat ng kanyang reserbang karne. Nakakuha siya ng ideya at nagpasya siyang magluto ng dekalidad na lason tulad ng dakilang si Walter White para pairan niya ng lason ang pinatuyong karne at mapatay ang mga unggoy.
Habang abala siya sa pagkolekta ng mapanganib na sangkap mula sa buong kagubatan, biglang napagtanto ni Ilo na kayanan niyang tukuyin ng Knuckle-alasong kabute at halaman sa isang sulyap lang ng walang tulong ni Siri, na siyang unang pagkakataon na ang mga tao ang pumalit sa trabaho ng AI. Pagkatapos nito, napadpad siya sa isang parang ng mga bulaklak at nagpasya siyang kumuha ng ilang bulaklak para palamutihan ang kanyang kuweba dahil dapat mayroong kahit isang magandang bagay na titingnan sa buhay ng bawat isa. Gayunpaman, habang nangangarap siya tungkol sa isang magandang kuweba, isang cute na maliit na halimaw ang sumulpot sa harap niya. Nagulat si Ilo nang makita ito at tinanong si Siri tungkol dito. Nalaman niyang ang cute na mongoose ay tinatawag na prinsesa ng lason at lahat ng kakayahan nito ay umiikot sa lason. Bahagyang natakot si Ilo dito, ngunit tila natakot din ang halimaw at tumakbo palayo. Bigla, isang piraso ng luwad ang nahulog sa malapit, nakagambala kay Ilo at ginamit ang pagkakataong yon, kinagat siya ng prinsesa ng lason at pagkatapos ay tumakbo palayo. Hindi maintindihan ni Ilo ang estratehiya nito hanggang sa magsimulang umikot ang epekto ng lason. Lubha siyang nanghina at hindi may galaw ang balikat, kung saan siya nakagat, at sinabi ni Siri sa kanya na umangat ang antas ng kanyang kasanayan sa paglaban sa lason. Napagtanto ni Ilo na ang Poison Princess ay may mas malakas na lason kaysa sa anumang kinaharap niya noon, at nawalan siya ng malay habang nakangisi ng nakakatakot ang munting halimaw. Nalaman ni Ilo na mayroon siyang espesyal na lason, ngunit nang tanungin niya si Siri kung ano ang pinagkaiba nito sa ordinaryong lason, nakuha niya ang dati ring sagot na hindi pa siya makakakuha ng ganoong mataas na antas ng impormasyon sa ngayon. Sinubukan niyang bumangon at umalis sa lugar. Ngunit sa sandaling itinaas niya ang kanyang balikat, mas mabilis pang kumalat ang lason sa loob ng kanyang katawan. Muling nakaramdam si Ilo ng panibagong paghina at napagtanto niya na lumalala ang kanyang sitwasyon habang lumilipas ang oras. Naisip niya kung may anumang halaman sa malapit na maaaring makagamot ng lason, ngunit hindi niya matandaan na nakakita siya ng ganoon. Bigla, may naisip siya at nagpasya na matuto pa tungkol sa halimaw na lamason sa kanya. Dahil iyon ay maaaring magbigay sa kanya ng ilang pahiwatig kung ano ang gagawin. Sinabi ni Siri sa kanya na ang Poison Princess ay isang tusong halimaw na nilalason ang biktima nito at pagkatapos ay tumatakbo palayo, naghihintay na sila ay magdusa ng masakit na kamatayan. Pagkatapos ay bumabalik ang halimaw upang pagsaluhan ang patay na nilalang at iniisip ni Ilo na ang nilalang na ito ay mas masahol pa kaysa sa kanya. Sinabi ni Siri sa kanya na ang pinagmumula ng lason ng halimaw ay ang mga Knuckle-alasong halaman at insekto na kinakain nito. Ngunit ang likido sa katawan nito ay nagsisilbing panlunas upang hindi ito mamatay mula sa sarili nitong lason. Ang halimaw ay talagang matalino at sa tuwing nahuhuli ito, ginagamit nito ang panlunas upang makipagtawaran para sa buhay nito. Napagtanto ni Ilo na kailangan lang niyang mahuli ang prinsesa ng lason upang makuha ang panlunas. Ngunit wala siyang tiyak na paraan upang gawin iyon. Nagpasya siyang sumugal at tumakas dahil kaya pa niyang gumalaw ng kaunti. Sigurado siya na hindi hahayaan ng prinsesa ng lason na makatakas ang kanyang biktima at patuloy siyang hahabulin. Pinatalas niya ang kanyang pandama habang tumatakbo at agad niyang nakita ang Knuckle-alasong butiki na lumulukso mula puno patungong puno habang sumusunod sa kanya. Nang makita ito ni Ilo, sinimulan niyang gamulong para habulin ito. Ngunit nakakagulat, marunong din gamulong ang halimaw. Nagpapanatili siya ng distansya kay Ilo na napagtanto na patungo sila ng diretso sa bangin at kaya niyang sulukin ang halimaw doon. Bigla, may tinamaan siya at biglang huminto. Napagtanto ni Ilo na tinamaan siya ng bala ng luwad ng prinsesa ng lason, kahit gumugulong, at siya ay talagang humanga. Gayunpaman, agad niyang ipinagpatuloy ang paghabol at patuloy na sumulong kahit tinatamaan siya ng mga piraso ng luwad. Dahil dito, tumaas ang lebel ng kasanayan niya sa paggulong, na nagbigay daan para makahabol siya. Sa Knuckle-alasong butiki at pinatalsik niya ito pataas, iniisip na kailangan na lamang niyang seluhin ito. Sa kasamaang palad, hindi niya nakita ang kanyang paligid bago niya ginawa yun at dahil sa kanyang atake ay nahulog ang Poison Princess diretsyong pababa sa bangin. Natarante si Ilo nang mapagtanto niyang mawawala ang kanyang panlunas at sumisid siya pagkatapos ng Poison Princess, ngunit sa sandaling yun, mas lalong lumala ang epekto ng lason sa kanya. Sa kabila ng naglalagablab na sakit sa kanyang buong katawan, hinawakan ni Ilo ang natatakot na halimaw at pagkatapos ay ginamit ang kanyang hiningang apoy upang lumipad pabalik sa ibabaw.
Gayunpaman, sa sandaling makababa siya sa lupa, ang lason, umabot sa huling yugto nito at pakiramdam niya ay mamamatay na siya anumang sandali. Sa kabila ng pagiging malapit na sa kamatayan, masaya si Ilo na nagawa niyang iligtas ang nakal-alasong butiki, at pagkatapos ay nawalan siya ng malay, iniiwan ang prinsesa ng lason upang gawin ang kanyang trabaho. Sa kabilang banda, hinahanap pa rin ni Mor si Daz sa kagubatan, ngunit wala siyang makitang anumang bakas. Nang bumalik siya sa nayon na walang dala pagdating ng gabi, nakita niya si Mary doon, tinatanong kung nasaan siya dahil hindi niya ito mahanap buong araw. Nagsinungaling si Mer na hindi maganda ang kanyang pakiramdam kaya siya naglakad-lakad at ngayon ay mas maayos na ang kanyang pakiramdam. Tumawid si Mary sa ilog at tinanong siya kung papasok ba siya sa kagubatan upang hanapin si Daz at muling nagsinungaling si Mer, sinabing hindi siya kailanman pumasok sa kagubatan. Nagpasya si Mary na paniwalaan ang kanyang kasinungalingan at pagkatapos ay sinabihan siya na huwag masyadong mag-alala dahil may balita siyang malapit nang makarating sa kanila ang mga adventurer na ipinadala ng guild. Balik sa kagubatan, biglang nanambalik ang katinoan ni Ilo at nagtataka kung ano ang nangyayari. Ilang segundo ang lumipas bago niya napagtanto na siya ay Nollisan at naghihintay ng kamatayan, ngunit pagkatapos ay nakita niya ang Poison Princess sa kanyang harapan. Galit na galit siya. Iniisip na siya, ay walang hiyang naghihintay na siya'y mamatay, ngunit nang tangkain niyang suntukin ito, napansin niyang hindi na mabigat at masakit ang kanyang katawan. Nagtaka siya kung nailigtas siya ng nakal-alasong butiki sa pagbibigay ng panlunas at buong pagmamalaki itong pinatunayan ng butiki. Wala nang dahilan si Ilo para pagdudahan ito ngayon at masaya niyang binuhat ang maliit na nilalang. Sinabing nakabuo sila ng hindi mapaghihiwalay na baklad sa pamamagitan ng pakikipaglaban at pagkatapos ay pagliligtas sa buhay ng isa't isa. Yamakap ng pabiro ang butiki sa kanya at nagpasya si Ilo na kupkupin ito bilang kanyang kaibigan. Dinala niya ito sa kanyang kuweba at nagluto ng pagkain para sa kanilang dalawa, at ang prinsesa ng lason ay nasiyahan sa pagkain. Lutong karne na may pampalasa. Nagtataka si Ilo kung ano ang itatawag niya rito dahil wala pa itong pangalan. Ngunit napagpasyahan niya na ang mga halimaw na tulad nila ay hindi nangangailangan ng pangalan, at maayos na sila sa ganito. Humilig ang butiki sa kanya at napagtanto ni Ilo na malapit na ito sa kanya. Sinabi niya rito na pwede itong manatili sa kanya hanggat gusto nito dahil ito ang una niyang kaibigan, at labis itong natuwa nang marinig yon. Pagkatapos nyon, nakita ng butiking si Lace ang isang palayok na naglalabas ng masamang amoy at sinabi ni Ilo rito na isa itong espesyal na lason na niluluto niya. Nang marinig yon, tumalon si Lace sa ibabaw ng palayok at nagsimulang lumaklak ng lason. Nag-alala si Ilo sa kanya, ngunit pagkatapos ay naalala niya na kaya niyang palakasin ang sarili niyang lason sa pagkain ng mga nakal-alasong bagay. Nagtataka siya kung masarap ito at tinikman niya ng kaunti ang lason na nagpang-inig sa kanyang katawan na parang isda na nawalan ng tubig, at tumaas ang kanyang kasanayan sa paglaban sa lason. Nagtataka siya kung paano nak-inilace ang bagay na ito na parang mamahaling pagkain, ngunit binigyan lang siya nito ng naguguluhang tingin. Kinabukasan, isinama ni Ilo si Lace para manghuli ng ilang kulay abong lobo. Tinukso niya ang mga lobo sa pamamagitan ng isang mapanuksong galaw, at habang sumusugod ang mga ito sa kanya, pinatumba sila ni Lace gamit ang kanyang mga sirang palayok. Tinapos ni Ilo ang trabaho at pinatay ang mga lobo, at pagkatapos ay nakipag-apir kay Lace para sa kanilang perpektong pagtutulungan. Maya-maya, tinulungan siya ni Lace sa pag-aani, ilang nyog ang kanilang kinagigiliwan, at pinapanood nila ang paglubog ng araw ng magkasama bago bumalik sa kuweba. Habang sila ay natutulog, nakita ni Ilo si Lace na nakapahinga ng masyadong malapit sa kanyang mukha, at naalala niya na sa kabila ng pagiging maganda at palakaibigan nito ngayon, siya ang pinakamapanganib na kaaway na kanyang nakaharap. Hiningi niya na huwag siyang kagatin habang ito'y bahagyang tulog, at nararamdaman niyang magtatagal silang magkasama ngayon. Kinabukasan, dinala ni Ilo si Lace sa lugar kung saan lumalaki ang mga sili at pinatikim sa kanya. Ang kanyang reaksyon ay nagsasabi sa kanya na hindi nito gaanong gusto ang anghang, ngunit bigla, tumalon ito mula sa kanyang ulo at sinimulang akayin siya patungo sa isang bagay na sa tingin nito ay mas maganda. Sabik na sumunod sa kanya si Ilo, nakalimutan na ang bago niyang nobyang mahilig sa lason. Inakay siya ni Lace sa isang dambuhalang kabute na naglalabas ng amoy tulad ng nabubulok na bangkay at si Ilo ay lumayo ng 10 talampakan mula rito.
Tinatanong niya si Siri tungkol sa kabute at nalaman na ito ay isang kabute ng pukyutan na lubhang makamandag. Naiintindihan ni Ilo kung bakit gustong kainin ito ni Lace, ngunit ayaw niyang dalhin ito ang masamang amoy sa kanilang kuweba, kaya sinunog niya ang buong kabute. Labis na nasaktan si Lace nang makita ang kanyang bersyon ng isang putaheng Mike Halen star na nasunog, at sinimulan niyang paluin si Ilo dahil sa pagkasira ng kanyang hapunan. Nangako siyang babawi sa kanya sa ibang nakal-alasong halaman mamaya, ngunit bigla siyang itinutok ang isang piraso ng luwad sa kanya. Tinanong ni Ilo kung galit na galit ba siya sa kanya, ngunit ibinato ni Lace ito sa mga palumpong sa likuran niya at bigla, lumabas ang isang nakakapanindig balahibong halimaw na may dalawang ulo. Kinabahan at pinangangambahan si Ilo sa harap ng asong may dalawang mukha na may tribal na tato sa buong katawan nito, at natuklasan niya na ang halimaw ay may mataas na mga estatistika kasama ang ilang matitinding kasanayan. Gusto niyang tumakas, ngunit nang makita niya na ang halimaw na tuta na may dalawang mukha ay may kakayahang markahan ang target nito at sundan sila, nagpasya siyang manatili at lumaban. Nag-iisip si Lace, ang parehong bagay at gumulong siya palayo habang inaagaw ni Ilo ang atensyon ng halimaw. Plano niyang atakihin ang halimaw mula sa harap para abalahin ito, habang si Lace ang maghahatid ng huling pinsala gamit ang kanyang lason. Sumugod siya upang suntukin ang isa sa mga ulo ng aso, ngunit ang isa pang ulo ay hamarang upang ipagtanggol ito at itinulak siya pabalik. Ginamit ng umiiyak na aso ang mahika ng grabidad kay Ilo, kaya't pinahirapan siyang gumapang sa lupa dahil sa bigat. Napagtanto niya na hindi man lang siya makakilos sa sitwasyong ito at kinatatakutan ang pinakamasama habang papalapit sa kanya ang halimaw na may dalawang ulo. Ngunit sa kabutihang palad, inabala ito ni Lace sa pamamagitan ng pagbaril ng mga piraso ng luwad dito. Agad sinamantala ni Ilo ang pagkakataong ito upang gumamit ng hiningang apoy sa halimaw, ngunit ginagamot nito ang anumang pinsalang natamo sa pamamagitan ng isang panggagamot na salamangka. Gusto nang sumuko ni Ilo rito, ngunit ngayon, napagtanto na niya na ang umiiyak na ulo ay gumagawa ng mga atake ng salamangka habang ang galit na ulo ay gumagawa ng mga pisikal na atake. Bigla, inihanda ng halimaw ang isa pang atake ng salamangka ng grabidad at sumugod si Ilo upang pigilan ito. Hayaan niyang kagatin siya ng galit na ulo, at iyon ang senyales ni Lace upang sumisid at gamitin ang kanyang lason sa umiiyak na aso. Umulong siya kasama si Ilo at pinanood ang pagbaba ng kalusugan ng halimaw sa kabila ng paggamit nito ng salamangka ng pagpapagaling at tiwala si Ilo na nanalo na sila. Pagkatapos bigla, ang mukha ng galit na aso, pinutol ang umiiyak na ulo upang pigilan ang pagkalat ng lason at sumumpa si Ilo na hindi siya magiging isang halimaw na may dalawang ulo. Inisip niya na sa wakas ay hindi na nila kailangang harapin ang mga atake ng mahika, ngunit habang tinitingnan niya ang mga estatistika ng kanyang kalaban, nalaman niyang mayroon pa itong isang huling alas. Naigising nito ang kasanayang tinatawag na sacrifice na nagpapahintulot sa naputol na ulo na lumundag at umatake kay Lace. Nagawa niyang umiwas sa atake kahit paano at sinabi ni Ilo sa kanya na tumakbo palayo ng mas mabilis hanggat maaari. Nagsimulang gumulong si Lace palayo habang hinahabol pa rin siya ng ulong aso na parang baliw, ngunit hindi siya matulungan ni Ilo dahil ang pangunahing katawan ng halimaw ay nakaharang pa rin sa kanyang daraanan. Hindi siya nag-aksaya ng oras at sumugod upang bigyan ng malakas na suntok sa ulo ang halimaw at pagkatapos ay sinunggaban ang leeg nito upang ihagis ito ng mataas sa ere. Tumalon ng mataas si Ilo upang sunggaban ang ulo ng halimaw at paluoyin ito gamit ang isang nutcracker na nagwakas sa buhay nito. Ngayon, nag-alala siya kay Lace at umaasa na maayos lang ito dahil ayaw niyang mawala ang tanging kaibigan niya sa mundong ito. Agad niya itong hinanap at di nagtagal ay nakakita siya ng patak ng dugo na labis na nagpabalisa sa kanya. Nagsimula siyang tawagan si Lace at itanong kung siya ay malapit, at tumugon siya sa umuungol nitong iyak sa pamamagitan ng paggapang mula sa mga palumpong, lubhang sugatan at mahina. Bamigat ang dibdib ni Ilo nang makita siya sa ganoong kalagayan at sa oras na yon, sumugod ang naputol na ulo ng halimaw na aso sa kanya upang tuluyang magpahamak. Sa pagkakataong ito, naroon si Ilo upang protektahan siya, at sinipa niya palayo ang ulo ng halimaw bago niya ito galit na dinurog ng husto. Matapos niyang makaganti para kay Lace, bumalik siya rito at dahan-daang hinawakan ito sa kanyang mga bisig. Masaya siya na buhay pa rin ito sa kabila ng mga pinsala at nagsimulang umiyak, iniisip na mawawalan siya ng lahat kung nawala niya siya.
Mahinang din ilaan ni Lace ang kanyang mga luha upang aliwin siya, nang biglang sinabi ni Siri kay Ilo na nakakuha siya ng experience points mula sa pagtalo sa halimaw at nag-level up. Ayaw ni Ilo marinig ang hanggal na tinig nitong walang kaluluwa at sinabi niyang tumahimik ito, na nagsasabing wala nang mas mahalaga sa kanya kaysa kay Lace sa ngayon. Ayaw niya kahit ng kasanayan sa pagbabagong anyo ng tao kung kasama niya ito. At doon nagpa siya si Siri na bigyan siya ng pinakamalaking kaso ng kabalintunaan na kaya niyang gawin. Sinabi niya kay Ilo na nakuha na niya sa wakas ang kasanayan sa pagbabagong anyo ng tao, at ang kanyang isip ay nablangko nang marinig yon. Kasabay nito, sa nayon, tinutulungan ni Mer si Marie sa mga gawaing bahay dahil darating ngayon ang mga adventurer mula sa guild. Medyo interesado si Mer sa mga adventurer dahil bihira silang makatanggap ng bisita mula sa labas. Bigla, napansin niya ang isang napakalumang libro sa mesa at sinabi ni Marie sa kanya na iyon ay isang ensiklopedya ng halimaw na baka magustuhan niya. Agad na binuksan ni Mer ang libro at nagsimulang magbasa tungkol sa F-rank na halimaw na tinatawag na Darkworm. Sinasabi ni Marie sa kanya na ang ranggo ng mga halimaw ay nakasulat sa isang sinaunang script na walang makabasa. Ang mga F-rank na halimaw ay medyo mahina at kahit ang mga baguhang adventurer ay kayang talunin sila. Na may sapat na lakas ng loob, ngunit pagdating sa mga halimaw na D-rank, kailangan ng mga bihasang adventurer para harapin sila. Ang dalawang ulong halimaw na tinalo ni Ilo ay isang halimaw na D+ rank, at ang mga halimaw na B-rank at mas mataas ay napakalakas na ang mga bayani at santo lang ang makakatalo sa kanila. Ang Rock Dragon na sinusubukan hulihin ng kanyang grupo ay sinasabing isang C-rank na halimaw, ngunit naniniwala si Marie na mas lalo pa itong lumakas matapos mag-evolve. Natakot si Mer nang marinig ito at sa mga sandaling yun, dumating ang dalawang adventurer doon upang simulan ang kanilang investigasyon. Ngunit doon nagtatapos ang video na ito. Huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe sa channel. Salamat sa panunood at kita-kits sa susunod.